usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa mabuot, nadagan sa panggita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 16, tuig 2024. Og kami karon makig-uban kaninyo hangtod sa alas 9 sa buntag. Sangan sa atong regular host nga si Malu Indocando Tabar, ako si Crystal Joy Filerca. Og ako si Attorney John Destacamento. Og atong sugdan ang atong tulumanon sa before atong tan-awon ang mga front pages, ato tang sutaon ang weather update karong adlaw gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning, Ma'am Van Sabeliano. Ang buntag sa tanan, mao ni atong pinakaling kahintang karon sa atuang panahon. Kanina alas 3 sa buntag, ang low pressure area nga atong monitor kay naa ni sa may 310 km silangan, amihan ng silangan sa Davao City. Ug nagyapon ang southwest monsoon nga may nakapekta karon sa pasad pangbahin sa Southern Luzon ug sa Mindanao. Ug tungod ani dito rin sa may Eastern Visayas kay makasinati dito ug madag-umon nga kalangitan nga dunay mga katag-katag nga mga pagulan, padugdog og kilat tungod sa kanisyang sa low pressure area. Samtang din sa Subbog uban pang dapit sa Visayas kay makasinati ta karon og generally fair weather nga dunay natay mga panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan na naatay tsansa sa mga patak-patak na mga pagulan, panugdog o kilat tungod sa localized thunderstorms. O para sa atong hangin o kadagatan, ang kasad pangbahin sa Visayas, kay makasinatid kasarangan nga ito na sa kusog na paghuros sa hangin nga nagikan sa habagatang kasadpan nga ito na sa habagatang silangan o di ng kadagatan kay kasarangan nga ito na sa Mabaluro. Samtang uban pang dapit sa Visayas kay makasinati taghinay nga ito na sa kasarangan ng paghuros nga nagikan sa silangan nga ito na sa habagatang silangan o di ng ato ang kadagatan kay malinaw nga ito na sa kasarangan ng pagbalo. Dinhiro sa Metro Cebu ang ato ang kadagatan kay muhunas karong 1:30 sa hapon sa gimubon nga 0.48 meters. Og mapaog na pud kini nagkalasay 8 karong gabi sa gitas on 0.61 meters. Ato ang temperatura dinhiro sa Metro Cebu kay nangasukan ni ron sa 25 ngadto na sa 31 degrees centigrado. Tong adlaw kay nisilang gani nga 5:30 sa buntag ug mo-south na pud kini ni size Gs karong hapon. Od nga ang ato ang Philippine Standard Time kay alas 8:13. Ug dinhinang kutog gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Van Sabeliano. May butan. Ma'am Van? Yes sir. Yes, Ma'am Van. Nagpasalamat kay tunga-tunga na sa Hulyo niya. So far wala pa tay na experience. Salamat jud nga wala pa tay na experience nga kining bagyo. What are the chances, Miss Van, nga kining kining low pressure area nga atong gi-monitor east sa Mindanao mo develop na siya into a tropical depression? Kani siyang low pressure area actually is na siya chances good na mahimo ni siya usa ka tropical depression kasi pagkaroon na pamagyapon ni siya sa kadagatan unya within mga 24 to 48 hours is possibly siya na mahimo usa ka bagyo. So depression ni siya mao ni siya ang atong ikaduha nga bagyo para karong tuiga. So pwede na nato panganlan na Cebu Choy if ever mahimo na gyud siya depression gyud.
Naapa ni siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, Miss Van? Ang kani siya nga low pressure area is na ni siya sulod sa ato ang PAR. So kuan ni siya nani siya sa may 310 kilometer east northeast sa Davao City. Okay, yun kung ipadayon niya ang yang movement, Miss Van, as unsa nga mga lugar, mga region sa Pilipinas ang projected nga posible niyang agian? Sa pagkakaroon atong initial pa nato makita na pwede ni siya nga makapektar dili dapita sa may possibly dinhi sa may Mindanao or dili sa may Visayas pa. Okay, so ato lang remindan at siguro ato ang mga listeners and viewers, Miss Van, no, nga magmatngon o nga maminaw o magbantay sa mga latest update gikan sa Pag-asa. Dagang salamat, Miss Van Sabeliano, gikan sa Pag-asa Visayas. Thank you and good morning ninyong tanan diha, ma'am. Nindot to partner no nga imong gi-ask to think nga karong adlaw ang closing sa atong palaro and atong mga delegates mo isig pauli na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga region. So hopefully partner dili lang gid na kanang ma-fully develop sa Baguio. O karon partner atong sutaon unsa ka ang mga front pages sa atong lokal ug national nga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. It's confirmed oval 1.5 meters short. Unya sa Super Balita, nag-birthday gipusil patay. Sa The Freeman, Commissioner Edward Haico confirms track oval accurate, lines not. Unya sa Super Balita, ganina na Super Balita, kini lain nga Super Balita, asa man gyud ani ang sakto pero upat ka Bini fans ang na-scam. Sa Philippine Daily Inquirer, Ocampo, Castro, 11 others convicted of child abuse. Sa The Philippine Star, NBI finds 1,200 fake birth certificates in Davao del Sur. Sa Manila Bulletin, massive electric shock. Meralco raises electricity rate by 2.1496 pesos in July billing. Og sa Tempo, convicted. Court finds Satur Castro guilty of child abuse. Maukad to ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan. Sa atong pagbalik atong sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Balita sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon ato ng sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department.
Nag-una sa mga balita, nalangkat sa Rehiyon 7 ang gold nga medal sa 3-on-3 basketball secondary girls kagahapong adlaw. Ang moong duwa gipahigayon sa Hoops Dome Lapu-Lapu City o gisugdan kini ni adtong Domingo kung diin giduwa kini sulod lang sa duha ka adlaw. Aniya ang dugang nga kasayuran. Gipahigayon karong adlaw dinhi sa Hoops Dome Lapu-Lapu City ang championship game sa secondary basketball sa Palarong Pambansa 2024. Kung diin nalangkat sa Region 7 secondary girls ang gold nga medalya. Emosyonal ang upat ka mga atleta sa Rehiyon 7 nga sila si Stephanie Padin, Janelle Pontillas, Sofia Alexis Pitalcorin ug Shaira Mi Armisin human nila mapildi ang National Capital Region sa 11 Gs nga score sa championship game kaganihang buntag. Ang pambato sa Rehiyon 7 sa moong kategory nagikan sa Catmon Integrated School ug kini mo'y unang salmot nila sa Palarong Pambansa. Wala na himong sayon para sa pambato sa Rehiyon 7 ang pagkabot sa moong medalya tungod kay sulod sa 5 ka minuto sukat sa pagsugod sa championship game. Wala sila gipapunto sa ilang kontra og didto na nagsugod og gukod sa dihang sobra minuto na lang ang nahabiling oras. Gani sigon pa ni Coach Ariel Aying nga niabot na siya sa punto nga nawad na siya og paglaom nga ilang maangkon ang kadaugan. Sa ako na gid ma'am, ako lang tungkuan na nga hatag lang gito kay murag layo gid biya 5 good, no? Ang lamang abot og 6. So nga ako to anyway na mi game goal. No? But noon abot gid nung nga nilabaw gid nun. Di ba? Samtang ang Rehiyon 4 ang Calabarzon mo'y nakaangkon sa gold medal sa boys division. Ang 3-on-3 basketball secondary gisugdan kagahapong adlaw lang ug gihumandayon kini karong adlaw. Matud ni Arnold Humawas usa sa technical team committee nga nasunod ra ang ilang giandam nga schedule ug wala ra sila nasinating kakulian. Apan kaganihang buntag gidugang niya nga usa ka trainer ang gipapahawa sa events area human nga wala makakontrol sa iyang emosyon ug nakiglalis. May mga tawag na hindi natawag pero so far maganda naman yun ang yung gusto niya kasi yung manalo yung team niya pero hindi naman natin Siguro sab niya nga padayon nilang gipahimangnuan ang mga coaches ug trainers sa pagpabiling kalma samtang nagduwa ang ilang mga players. Kaya nga nag-remind kami sa mga coaches na hayaan natin yung mga bata na maglaro kasi hindi po sila kalaban. Sila po ay kalaro lang po dito sa Palarong Pambansa. Pinag-remind namin yung mga coaches na huwag dalhin yung puso nila sa loob ng court kasi this is DepEd palaro and we should instill the good values to the players. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Samtang mga mananaog sa basketball game sa Palarong Pambansa 2024, maayo og kasinatian sa pagduwa dinhi sa Sugbo. Nakita usab sa usa sa mga coaches ang maayong performance sa mga pambato sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong adlaw mao ang championship game sa mga duwa sa basketball sa Palarong Pambansa 2024. Nimong intense among indigay ilabi na sa elementary ug secondary division girls sulod sa gymnasium sa University of Visayas main campus. Nang haro sa secondary division girls ang National Capital Region sa ilang final match sa score nga 65 kontra 39 sa Central Visayas. Hinungdan nga nakuha sa NCR ang gold medal samtang silver medal usab ang Region 7. Nadasig ang coach gikan sa NCR tungod sa mayong kasinatian sa ilang pag-star dinhi sa Sugbo samtang nibilib kini sa kamaayo sa mga pambato sa Central Visayas diin laban kung laban gihapon. Advantage wise siguro yung ensayo lang namin. Ensayo sa Manila, sa abroad, we're practicing overseas, may tournament kami abroad. So yun lang siguro. Other than that, siguro yung puso lang ng mga bata lumaban today. Yun lang yung advantage namin. So sama usab ang kasinatian sa usa sa mga players gikan sa NCR diin mayo ang pag-accommodate sa Sugbo ngadto kanila. Pero kailangan ko ibigay yung best ko kasi last ko na po to. Nanalo po kami last year. 6 lang po kami pero sabi ko sa sarili ko kahit champ po kami ngayon, kailangan nila ako. Apinsab sa mga nadasig sa pag-abi-abi sa host venue ang coach gikan sa Western Visayas. Sila ang nakadaog batok sa Central Luzon sa basketball elementary boys division. Maong wala sila makatuo sa nimong dagan sa duwa din, halos dikit na ang panagsangka. Very good ang experience, very nice people, very accommodating. So thank you Cebu.
it's been a very good experience para sa amin. Ipasalamatan ng daan sa Cebu City Government ang tanang mga delegado tungod sa pag-appreciate sa ilang pag-abi-abi tungod kini sa mga dili-kalikayang kakulian sa mga duwa gikan sa billeting quarters hangtod na sa venue. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Hepe sa Police Regional Office 7 Police Brigadier General Anthony Abirin natagbaw sa gipatuman nga seguridad sa palarong pambansa karong tuiga. Gidayig niya ang mga naglangkob sa security nga nahimong malinawon ug malampuson ang dakong kalihukan nga gisalmutan sa kapin 20,000 ka mga delegado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bisan wala pahingpit nga matapos ang palarong pambansa para ng Police Regional Office 7 na tagbawra sa kipatuman nga seguridad sa kapulisan sa tanang sports venue ug sa 20 ka mga billeting area. Ang palarong pambansa adunay 33 ka mga sports venue, 30 niini nahimutang sa Dakbayan Sugbo samtang 20 ka mga billeting area ang ipabantayan sa Cebu City Police Office. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga bisan nga dili lang ang palaro ang gihatagan sa seguridad sa kapulisan nahimong gihapon nila ang ilang trabaho. Lakip sa gidayeg ni Abirin ang kapulisan sa probinsya Sugbo tungod sa pagbantay sa nakausap ng kalihukan sa Department of Education dito sa Dakbayan sa Karkar sa Megay Simana nga mao ang National School Press Conference. So far, our Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abirin is very satisfied with the security coverage that has been delivered by these police units. Although naapay mga activities today and tomorrow, we are assured with the in-place security preparations and security measures, we will have a very safe and secured palarong pambansa. Nangandam na usab ang kapulisan sa pagtapos sa palaro ug mga nawa nga gilauman nga tambungan kini sa mga dagas nga opisyal sa DepEd ug sa mga local government units. Wala pa hinon masayon ang Piero 7 kung kinsa ang mga opisyal nga manambong sa closing sa palaro. For the closing tomorrow, we will be having our final security coordination conference this evening in order to check what is the level of preparation by these police officers para sa closing ugma. But as I mentioned, the Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, has been very satisfied with the way the security coverage has been implemented in this area. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, Department of Education motukod og mga bag-ong building sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Kini aron matubag ang kakuwang sa mga classroom sa Paknaan National High School. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag ni bisita si Congresswoman Marilolay Papuano Dizon uban sa mga personnel sa DepEd Central Office ug DepEd Mandawi sa Paknaan National High School aron sa pagsusi sa mga building sa tunghaan ug pagsuta sa sitwasyon didto. Nasayran nga ang tunghaan adunay 16 ka classrooms ug adunay moabot sa kapin 2,400 ka mga tinun-an. Kanang sa number of classrooms dugay-dugay na gyud ning challenge gyud on the part of the school head as well as other stakeholders. Kay gamay ra gyud mi og classrooms for around 2,000 plus nga students. So in fact, para lang matagaan na mo gyud og serbisyo ang tanang mulupyo, nag third shift gyud mi until mi third shift sa among klase. So mag-start mi around 6 in the morning for the first shift, nya mo end mi og 9-10 in the evening for the third shift. Tungod sa kakuwang sa mga classroom, ang DepEd ni sugyot nga magtukod og 12 ka andana nga building nga adunay 60 ka classrooms duol sa Kansaga Bay Bridge sa Paknaan. Itukod kini sa 2,000 square meters nga luna nga gidonar sa pamilya sa usa ka negosyante nga duol sa pamilya ni Owano Dizon. One of the many building schools situated in yung highly urbanized part ng Mandawi, So we need to look into the possibility of decongesting on a long-term basis. Long-term plan na yun natin na ma-decongest ito. That's why through Congresswoman Owano Dizon, we are closely working with her in looking for other possible sites to
to construct new buildings. Gawa sa mid-rise building, giplano usab ang pag-rehabilitate sa mga school buildings sa elementary sa Paknaan nga nag-share og campus sa high school. Tungod diini, tukuron usab ang laing building nga mahimong magklase ang mga tinun-an sa elementarya samtang gi-rehabilitate ang karaang building. Si Congresswoman Uwano Dizon niingon nga nangita siya og budget alang sa pagpatukod sa ikaduhang building. So hopefully by this will be on 2025. So by this year atong paningkamutan nga makapangita tag additional budget for one more building for the elementary. So by the time nga nato ang building sa kato sa may area sa Chuwaslat, ma-rehabilitate na to diri, then eventually okay na sa diri, then ma-transfer na to balik ang elementary. Then dito na ang high school. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong uwahing balita, babay nga drug surrender nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan, gipusil patay sa nagbinugtong nga suspetsado. Kapulisan misubay sa iligal nga drogas ug personal nga atraso nga mohinungdan sa maong krimen. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Drugas o personal nga atraso ang gisubay karon sa kapulisan nga motibo sa pagpusil patay kang Jessica Sumbala, 37 anyos, alas 12:04 gahapon sa kadlawon sa sitio Lower Kawayan, Barangay Sambag 2 sa Repe, Sugbo. Mato ni Police Captain Mark Eric Papong, ang officer in charge sa Bilana Police Station. Kinibase sa gawas sa ilang investigasyon, ang biktima kanhid drug surrenderer niadtong 2018 ug gawas niini nagpautang maton pa kini og kwarta sa repeat tungod ani ilang sumayon kung kinsa ang gikaaway sa biktima ug kung mibalik makini sa pagkalambigit sa legal nga druga. Si Kwan, sir, si Jessica Ann Sumbala is Kwan na to ni siya, kaning drug surrender way back 2018. So usapon na sa gitanaw basin involvement sa drugs or ang info po namang na-receive karon is nagakuan daw ni siya diha, gapautang ba? Pautang so usapon na sa mong gitanaw. Nagkuha na og CCTV camera ang Abiliana Police Station sa mong panghitabo apan giyangko ni Papong nga naglisod sila sa pag-ila kay dili makita ang panagaway sa suspitsado. Nagsulo maton pa kini itom nga jacket nga dunay hood ug dali ning misibat human po sila makaupat kahigayon ang biktima tumong sa lawas niini. Karon sir, ang atong investigation is still ongoing sir, and naka-recover po taw kaning copy sa CCTV pero di din makita ang nawong kay atong shooter is nakasuot og black na jacket with hood. Sa mamahayag sa mga saksi nga unom kabuto sa armas ang ilagan na dungog apan upat lang ang amigo sa lain-laing bahin sa lawas sa biktima. Nagsaulog matod pa siyang adlaw nga natawhan ang biktima nitong Sabado sa gabi ug nag-inom uban sa mga higala ug mga kabanay duol sa basketball court. Apan siyang pagpauli padong sa ilang bahay, giatangan kini sa nagbinugtong nga suspitsado ug daing pusil sa makadaghang higayon nga may resulta siyang hinanali nga kamatayon. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kaghapong adlaw sa Sairi 47. Ug sa atong pagbalik ato nang paghisgutan ang pipila ka mga isyu nga manginlabot ang nasud ug ang lungsod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Sini Cebu. Sini Cebu, Sini Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu. Sini Cebu, Sini Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sini Cebu. Sini Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sini Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sini Cebu. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya arita sa tong paghisgot-hisgot partner. Karong adlaw mao ang closing ceremony sa Palarong Pambansa 2024 na human na gyud partner ang more than a week of coverage. Yes, sa mga daghan nga mga activities sa DepEd partner, no? So karon sa closing ceremony gikatakda nga dunay naa si Vice President Sara Duterte pero wala pay confirmation kung kana madayon ba gyud. Unya kasamtangan gihapon nga nag-lead partner ang unsa man NCR partner National Capital Region with kanang 95 golds. And then gisundan sa Region 4 ang Calabarzon, Region 6 Western Visayas with 54 golds, Region 11 Davao Region with 32 golds, ug ikalima partner ang Region 7 Central Visayas with 29 golds. So at least nasa top 5 top 5 ang Central Visayas kay atong na mahinumduman nga earlier miingon ang mga organizers nga dili lang ang top 3 ang ilang i-recognize during the closing ceremony but ang top 5 performing regions based on the number of medals nga nakuha. But karon partner wala na ni mga ongoing nga mga games partner gahapon na jud tanan nag-closing kay sa atong 29 ang Region 7 niya, ang nagsunod is Region 3 Central Luzon with 25, so upat na tong ligas. Upat ka gold ang ligas pero basta inana na nga padong na human partner lisod na siya Apson gawas kung dunay mga events nga expected nga mo daghan o ikahatag nga medals wag ipanghatag nga medals which I don't think na pana karon as of karon kay human naman ang athletics nga mo'y pinakadaghan og
medals nga i-award. So hopefully dili lang ma-change ang dili lang maka-apektar sa final rankings kay murag safe na sa top 5 placement ang Central Visayas nya. Kumusta man sa dimong experience ikaw partner naka-cover man jud ka sa this is your first time covering the palarong pambansa obviously because it's the first time in 30 years. So kumusta imong experience partner? So far partner gahapon ra ko naka-cover kay sa Lapu-Lapu City pag Sunday lang gisugdan ang 3-on-3 unya pag adto na mo gapon nangutana mi sa mga players sa mga technical officials. So far partner okay ra pud ilang mga experience. So mao to among mga nagather nga nindot wala daw sila yung mga nasinating mga kakulian. So sa ako pod part as a reporter murag wala ra pod kayo hassle partner kay one venue ra man partner dili man akong coverage kay usa ra ka area ba. So unlike siguro if diri sa Cebu City nga daghan kaayog mga areas nga adtoanan kay lahi-lahi ang mga venues. Pero unsa may kalahian partner sa pag mag-cover ka og mga usual stories in your field because you are into government reporting, local governance, you are into police beat reporting diha sa Lapu-Lapu ni mga beat. But kini partner, this is something although na sports journalist man sagka during your high school years briefly partner, but how does it feel like to cover sports events? Sa ako partner murag na-excite ko gahapon partner. Although kanang I have kanang small knowledge lang siguro about basketball pero nakasabot ko sa game. And then more on makuan bitaw nimo partner nga dapat jud imong attention, imong focus nga kana dapat very kuan ka sa details labi na sa time sa kanang kay gahapon partner ang naitabo man gud sa duwa kay Mergi ang Central Visayas against NCR gilubong sila partners nya 10 minutes ilang duwa within 5 minutes gilubong sila partners. So kasi gilubong ang Central Visayas. Ang Central Visayas unya nya ni habol sila partner within 1 minute na lang kapin. So dito kay murag ako agung gi-focus ang mga scores kung kanusa sila ni Apas, kanusa sila gilubong ingana. So murag siya na-excite gid ko at some point partner kay nindot man gid siya kanang siguro as an athlete partner murag mabayas ta dring dapita pero murag nabitaw ang excitement nga mo cover pod ka og very unusual sa atong daily routine partner ba nga dili mga bugat na mga issue murag gani murag makaginhawa-ginhawa ta sa mga problema sa katilingban partner. Nya base sa mga feedbacks partner no sa mga delegates sa mga athletes nga diri nag-star sa syudad sa Sugbo ug masang silingang mga syudad nindot ang ilahang feedback partner sa pag-host sa Cebu City o mga tri-cities ubang cities in Metro Cebu para sa palarong pambansa unya although dunay mga ginagmay nga kakulian, dunay mga ginagmay nga kontrobersiya ambot kung gamay ba o dako ba na depende sa imong pag-appreciate ana di magyud na nato makalikayan nga dunay mga kontrobersiya taliwala sa success event pero di sad nato mahikaw ang kamatuoran nga nangalingaw ang mga delegates. They seem to be at home, they feel welcomed, and ang pinaka-importante is walay mga untoward incidents nga nahitabo over the course of the games. Tinood na partner pero sakto gud mo giingon nga di pud nato kalimtan nga napoy uban nga mga nakasinati pud og mga dili maayong kasinatian partner just like sa mga technical officials nato partner nga murag nipahayag sila nga uncomfortable ang ilang pagstay within sa ilang billeting areas tungod sa kakuwang sa tubig, tungod sa kanang mga gikan pa sila sa 5th floor, munaog sila sa 1st floor para lang mag-CR partner and kanang nakuha nila ba nga although ang mga technical officials kay dapat daw andili lang ang mga athletes bitaw ang tagaan og kanang comfortable nga pagpuyo. Apil pud sila partner kay sila ba yan na ang kuan sa mga games and then kinahanglan daw pud sila healthy physically, mentally and kay if wa kay tog partner unya mag-officiate ka game partner di ba nay tendency nga murag wa jud ka sa imong kagalingon unsa man day ang ilahang mga yango partner nga kanang giingon nila nga gikan sa 5th floor moadto sa 1st floor murag
para nako is normal raman siguro na nga set up sa mga eskwelahan kay di man ta mag-expect nga na ICR kada classroom kay dili ra ba na hotel ang ilang mga billeting areas, but maybe ang ilahang gusto ipasabot nga dili sila itipon sa mga athletes nga tagaan sila og mas bisag decent lang nga kapahulayan kaistaran, because after all dili man sila lang mga ordinaryo nga mga delegates kay mga officials man sila, officiating officials, mga maestra man siguro ni sila partner, and mga professional nga mga sports individuals. So hopefully sa unta no nga this is a lesson learned para sa mga organizer sa palaro ingon man sa local government unit siguro nga next time kung inaana dili lang sa nato kalimtan ang welfare sa mga officiating officials. Like kuan po da partner no nga kanang ato pod siguro hunaw-naon nga the next time nga mo organize ta kanang ato pod kuanan ang pila ra jud ang ma-accommodate partner, pila ra ka mga although kabota nga kanang classroom ang gud ilang gikuanan partner niya. Kasabot ta nga mas i-maximize bitaw ang mga classrooms partner nga mapuy-an kay daghan tag mga 20,000 delegates. Pero kana siguro the next time ato lang siguro kaanon nga we welcome them with kanang makomportable sila partner, although di magud ni malikayan nga nagot ay mga shortage sa tubig, kanang mga classrooms daw nga kanang mga alimuot, mga igang partner. So kanang murag that's something siguro nga atong i-improve the next time nga mo host ta og mga dagko nga mga events kay this is a lesson learned partner, so that sa next nga mga dagko nga mga events diri sa Sugbo kay ma-accommodate na nato sila mas nindot naman karon nilang ma-experience, di ba, sa atong mga nadungog sa mga coaches, sa mga players. So hopefully better siguro partner, better stay diri sa Sugbo. Yes, and aside anang mga comments sa mga officiating officials partner, another controversy that hounded the conduct of Palarong Pambansa 2024 was kining substandard nga measurement sa track oval diha sa Cebu City Sports Center nga mao'y nahimong main venue sa track and field event sa Palarong Pambansa. Sa latest development partner, gi-confirm na sa chairman sa Cebu City Sports Commission. Ang chairman nila nga si Edward Hayco, ang Commissioner of the Philippine Sports Commission. I stand corrected. Commissioner of the Philippine Sports Commission. Matod niya nga accurate kuno ang track oval pero ang linya pagkaguhit mao'y dili accurate. Pagsukod nila sa linya, it turned out nga 1.5 meters short kaysa 400 meters supposedly nga standard size for an oval, for a track oval. Importante na partner ang size kay most of the depende sa decision sa mga organizers, diha nato makitaan ang mga or diha nato if ever man ay mga bag-o nga record nga ma-achieve ang mga runners, ang mga athletes during Palaro 2024, if dunay possibility nga dili ma-recognize ka ng mga bag-ong record because the venue itself is substandard. Okay? Doon pud na sa part sa mga athletes partner no nga kanang if ever ba maka-break na sila sa record unya inga na di ang nahitabo, so dili murag mawad-an og bili ang ilang record nga nabuhat. That's right partner. And then initially ato gipa-survey nila og duha ka surveyor ang sukod sa ang track oval unya. Ang usa sa mga surveyor niingon nga it confirmed to the specifications. The other one on the other hand said nga it was 2 meters short. So dunay conflict. So finally to resolve the conflict hire sila og kining third party nga surveyor gitawag og Mendel Surveying Solutions Company nga maoy ni sukod yun sa oval ni adtong Domingo sa gabi July 14 nya. Ang resulta mipakita nga the oval was indeed or is indeed 1.5 meters short. So the exact words gikan kang Hayco nga na-publish sa Sunstar Cebu mao ni nga the oval is correct, it is compliant, but the lines are not compliant. When the lines were drawn,
it was not compliant. The person that can answer it is the contractor on why was it not compliant. So dili gihapon ako magbasa ko sa iyang statement, di ko makasabot nganong how can it be correct when it was not compliant in the first place. So according to Janet Obiena matod panihay ko nga kini si Ma'am Janet Obiena mo ni ang technical consultant sa palaro. She gave the contractor the design and the technical specifications last February, and she said she didn't know why the contractor did not apply. So did not apply those did not comply with those specifications. So tan-aw na to unsay update ani partner. Interested ko ani sa development because supposedly man good partner nagpanikad na to ang mga running and fitness enthusiasts kay after sa palaro supposedly the plan was to open Cebu City Sports Center to mga runners kana the public partner ba kana usual July 18 nya tungod ani partner controversy nga kining tan-awon pa, sukod-sukuron pa. So, dili lang sa kuno madayon nga i-open to public on July 18 ang track oval. So, what do you mean i-public partner ka ng mga... Di kabantay ka partner nga nay mga kana ordinary people lang nga mag-jog diha sa track oval kay I think for a minimal entrance fee mga 20 or 30 they can use the facilities within the Cebu City Sports Center kay ana sila mag-jogging, ana sila mag-run pero because of that dili pa madayon og open ang CCSC sa publiko because at least sa part sa track oval dili pa nila ikuan kay murag na sila mga ipang sukod-sukod pa doon na sila mga pambuhaton, but the other facilities inside the Cebu City Sports Center will still be available to the public, sama sa swimming pool, sama sa ambot na aban siguro na badminton diha, na tennis, etc. So the other facilities will still be available. Murag ato guro nang i-look forward partner kung kanus agud ang public kay murag na interested ko anang imong giingon partner. Hilig bagpud ka mag-jog partner? Partner murag pila ra siguro katikang murag. Ako partner nakarun sa damgo na lang siguro ko mag-jog partner. Nakarun ko dira kausa ra jud partner 2019 pa to partner. Wala jud na usban kay murag kuto kani laging kuto bertas day one partner di na ta makasugako dagtod. Ako siguro may kay naka-run ka ko sa kadlaw ako naka-warm up ra ko diha. exercise. Maragwa pod to na kabaw ka ganawa na usbi partner. Gi pa maulan kay kana laging ganahan ka mag-grind di ka nang malingaw. Grabe niya. Imo jung gitodo sa imong first day. Kaya wa may init kagabi man min ni run partner so lingaw ra jud kayo with friends which is nindot jud ta na partner no nga hopefully i-open na nila to public nga kanang safe na pod na and then sa within the sakto na nga mga measurement kay karon quarter ka bantay ka daghan na ba ang mga into jogging, into fitness, no? Daghan na kayo partner nagkabata ang mga fitness and fitness enthusiasts. And dili lang ka murag nindot siya nga look forward because newly refurbished ang mga facilities niya katong swimming pool diha sa Cebu City Sports Center hopefully open sa public kay I'm sure daghan sa mga interesado nga mo gamit ana ug uban pang mga facilities dinhi sa Sugbo so maka-benefit sa ang public in the long run because of the hosting indirectly maka-benefit sila because makatagamta man sila maka-experience sila sa mga bag-o nga mga pasilidad nga gi-produce or gihimo sa lokal nga kagamahanan in preparation for the palaro. So hopefully partner kung i-open na nila murag makabalik na jud kog run dra after siguro mga 4 years or 5 years kay murag ganahan ta mo running ani partner nga bago ang facility di ba ikaw mo motivate man gud ka partner hala nindot ni daganan kay kanang flat nindot ang bago ang mga equipments ba so murag additional motivation siya kay like just like sa mga karon no sa CCLEX daghan ang mga ni-run kay nindot siya daganan so kana murag maka-add siya og interest sa katawhan ba so hopefully kani kay maka-encourage pud ni sa atong mga sa dili lang sa mga athletes good partner pero sa kanang mga into fitness lang ang pag-jog or pag-run. Mao lagi atong gihisgutan partner no nga after a week or so nahuman na gyud ang mga dagko nga events sa Department of Education dinhi sa Sugbo. Grabe to murag 5 or 6 ka major events nga nag-simultaneous yun since July 8 hangtod karon nga closing na sa palarong pambansa may pinakadugay ning palarong pambansa na human apan sa tanang mga delegates kay ato naman silang gi-welcome hopefully nga na-satisfy ra mo sa inyong experience diri sa Sugbo
Unya hopefully nga okay ra ang inyong impression sa amuang lugar ug hinaot nga inigbalik ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay inyo sang siguro i-share, i-impart sa uban ninyo mga kapamilya kung unsay manindot nga mga tan-awon dinhi sa Sugbo kay nakakita jud ko partner na mga nag-TikTok didto sa didto sa Temple of Leia, didto sa kining unsa na Little Amsterdam sa Sirao. Unya nay mga nag-explore sa nay mga niagi sa Cebu Cordova Link Expressway, the longest bridge in the Philippines. So nasa nang adtog Simala. So makitaan gyud nato partner nga murag nag-side trip sila. They are really enjoying their stay. Yes, so kana partner aside sa kanang giingon nimo nga hopefully nindot ilang pagstay ato pod ihatag atong pagdaig sa mga organizers partner sa mga host cities and provinces nga nidawat sa mga dagko nga mga activities sa DepEd. And gi-shell out og pondo partner. Minilyon ang pondo nga gi-shell out in preparation for these events. And also partner sa atong mga kapulisan ug everyone nga ni help sa security kay murag wala tay na balita partner nga mga nakasinati og mga kakulian partner no nakawatan baron nga mga athletes o unsa dunay mga pipila ka mga athletes nga na hospital in town tungod sa hilana tungod sa mga gipamati sa lawas but wala ra tay mga major crimes partner no wala major crimes wala major untoward incidents. So overall kita jud ang mo declare magpaabot na lang ta sa official nga declaration kung unsa ang final assessment sa security sa atong kapulisan. Pero sa gingon pa ganina nalipay ang katong PRC Police Brigadier Abirin sa kuan pod sa mga security sa mga kapulisan hindi pa katap kay taud-taud partner daghan kay mga activities gid so sila in town wa pud ni mga pahuway kay 24/7 pud ni sila nga gabantay sa mga billeting areas no. Unya sa tanang mga coaches sa tanang mga athletes dili lang athletes but katong mga estudyante student leaders student journalists ug uban pang mga tanan nga miyembro sa delegation sa tagsa-tagsa ka rehiyon nga nisalmot sa 5 or 6 ka mga events sa Department of Education nga diri simultaneously gihold sa Sugbo. Hopefully makauli mo sa inyo ha tagsa-tagsa ka panimalay nga safe. And also partner ato pong kuanon nga hopefully ang kaning mga events sa DepEd naka-help siya sa economy diri local sa economy. Yes, sa atong local economy diri sa Subo kay not just diri sa Cebu City but sa gingon pa nga naay gipahigayon sa Karkar sa mga nagkadaiya nga mga cities o lungsod diri sa Subo. Okay. Partner murag wala na jud tay igong oras no murag daghan pa kay taganan storyan about palaro but limited jud ang oras. So karon partner ato nang tan-awon unsa ka ang giandam ni Tatay Dudong Limshua nga pulong og kinabuhi. Unsay may imong bation sa matag higayon nga ikaw mag-ampo ug musangpit sa Ginoo nga imong amahan. Sa mga ingon ni higayon, bation mo nga ikaw luwas ubos sa pagatiman sa langitong amahan. Ug daw sa makita mo siya nga nagpahiyom kanimo, bukas ang iyang mga bukton ug andam nga mugakos kanimo. Ingon ni ang gugma sa atong langitong amahan nga tuwa sa langit, the Father's love. Dili masukod, dili matugkad. Gani, kini ang gihulagay dinha sa sumbingay sa anak nga nawala. Nilakaw kini og giwaldas ang katigayunan. Apan siyang pagbalik, idawat siya siyang amahan. Sa Lucas 15:22-24 nag-ingon, apan ang amahan mitawag siyang sulugon o mingon. Dali dadangari ang labing manindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulubi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuha ang linaming nating baka ug ihawa. Kay nagkumbira kita. Kay kini nga akong anak namatay apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon hipalgan na ang gugma samahan
puno sa pasaylo sa iyang anak nga may nulsulod. Ang labing dindot na kasinatian nga mamut sa tao mo ang pagdawat sa kamaturan nga siya anak dayod sa langitong Amahan. Busa dili kita magpanuko sa pagduol kaniya aron mangayo og tabang kay siya dili mo pakyas niya tong misalig kaniya. Mao kini ang pulong na maghatag kanatong giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, pagkanindot tagamtamon sa kabaturan nga kami imong pinanggang mga anak. Salamat kayo sa imong gugma kanamo. Gugma nga way sukod ug way kinutuban. Nga unta among masuklian kining mong gugma pinagi sa among pagtuman sa imong mga sugo dinhi sa inimong kalibutan. Amen. Ngalan samahan sa Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limchua mao ay nagtapos sa atong tulumanon. Partner, before nato nitapuson ato sang i-greet si Ma'am Inday Lopez og happy birthday. Happy birthday diha Ma'am Inday. Si Ma'am Inday mao intay assistant mo tighunghong sa amo ang dunggan diri sa kung unsay na mga technicality siya na mo help og bridge gikan namo sa technical team padong diri sa studio. So happy birthday kaayo Ma'am Inday. More birthdays to come. Og karon partner atong pasalamatan ang Philippine Airlines. Thank you usab kang Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sang pasalamatan ang atong news manager nga si Sir Dennis Tabar ug atong mga technical team Sir Robert, atong birthday girl Ma'am Inday, Sir Matmat ug si Ma'am Joanne. Thank you sab nilang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce and of course Sir Ferdy. Wala na gud tay igong oras partner no, manamilit na lang tasangan sa atong regular host nga si Malu Inocando Tabar. Ako si Crystal Joy Fillerca. Ug ako si Attorney John Destacamento. Salamat sa inyong pagpakig-uban namo ug uban ni gyapon mi hangtod ugmang adlaw. Kini ang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy.